Laban ni Jonas Sultan mga tol kontra Frank Gonzalez. So nabawasan ng puntos si Jonas Sultan dahil sinuntok pa niya kahit nakadapa ang kalaban. Dalawang beses ba naman kinalawit yung muka talagang babawasan ka ng puntos. Maganda yung pinakita ni Jonas Sultan mga tol. Ganun pa rin yung style niya, parang Sean Porter. Hindi nakaporma yung kalaban dahil grabe yung aggressive ni Jonas Sultan. Pagdating sa round 5, tinamaan niya ng hook, tinamaan niya ng uppercut, bumagsak na yung kalaban niya. Kaso habang nasa lona yung kalaban, tinira pa niya ng 2 beses. Kaya ang ginawa ng referee doon mga tol, binawasan si Jonas Sultan. So hindi naman niya natapos yung laban via knockout. Umabot pa rin yung laban nila hanggang 8 rounds. Kasi 8 rounds super bantamweight ang laban. So nakuha naman ni Jonas Sultan ang panalo via unanimous decision. So ano ang mangyayari ngayon kay Jonas Sultan mga tol matapos ang panalong yan? So, ganun pa rin mga tol, maghanap pa rin yan ng kalaban sa ranking. Kailangan dyan lahat ng laban ni Jonas Sultan may panalo hanggang maging eliminator at mapalaban ulit sa world champion. Ang champion ngayon sa super bantamweight, si Naoya Inoue at si Marlon Tapales. So, maganda yan kapag binakante ulit ni Naoya Inoue yung mga belt dyan sa super bantam. Aakyat kasi yan si Inoue sa featherweight sigurado yan. Hindi man ngayon, next year o sa susunod na taon. So, yun ang maganda abangan ni Jonas Sultan, yung mga vacant belt. Madali na lang kasi kay Sean Gibbons yung ganyan mga tol. Singit niya yung mga Pinoy fighter dyan sa eliminator. Kailangan kay Jonas Sultan mga tol, training lang lagi, dapat handa. Para lahat ng ibibigay sa kanya ni Sean Gibbons, siguradong gulpi. Ang mahirap nga lang kung tayo ang magulpi kasi wala Imbes na paakyat tayo ng ranking, babagsak tayo niyan. So, abangan na lang natin mga tol yung laban ni Inoue kay Marlon Tapales. So, anong prediction nyo dyan? Maraming Pinoy yung nagsasabi na knockout lang si Marlon Tapales. Sa akin mga tol, may pag-asa naman si Marlon Tapales, no? Pero sa knockout. Sa decision, hindi ko siya nakikitang manalo pa sa decision, no? Kasi sa Japan gaganapin ang laban, magaling si Inoue, mabilis, sa accuracy yung mga patama niya. So, pagdating sa decision mga tol, Inoue talaga Kaya ang pag-asa ni Marlon Tapales dyan mga tol, knockout, yung kailangan patulugin niya si Inoue. Kung hindi niya napatulog si Inoue o napatumba man lang, sana natin, delikado tayo sa decision. Sa ibang banda naman mga tol, Yordenis Ugas, sinabi niya na nagtataka daw siya. Bakit yung Errol Spence na kinalaban niya at yung Errol Spence na lumaban kay Crawford, malayong magkaiba daw. Kasi yung Errol Spence na kinalaban ni Ugas, malupit daw yun, malakas. Samantala yung Spence na kinalaban ni Crawford, napakalayo daw ng galawan. So nagtataka ngayon si Yordenis Ugas kung ano ang nangyari kay Errol Spence sa laban na yon. Kasi parang ang dali niyang patumbayin mga tol Sinusundot ni Crawford, tumba. Tapos pag nakaka-counter, natutumba kagad. Siguro hindi siya nakarecover mga tol. Ganyan kasi sa boxing Kapag napasobra yung pagbawas mo ng timbang, tapos hindi mo na ibalik yung lakas mo, hindi ka nakarecover, bawat suntok sa'yo masakit. Kasi yun ang sinasabi sa akin kapag nakakausap ko yung mga pro boxer. Mahirap daw talaga kapag hindi ka nakapag-rehydrate. Kasi magiging lumpo yung katawan mo So alam yan ng mga pro boxer mga tol kung gaano kahirap ang weight management. Kailangan talaga yan ang bantayan kapag pro ka. Okay mga tol, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat po.